Welcome back. You're still watching Beautiful Day. This is Weather HQ. Now, Metro Manila is facing challenges with waste management and flood control. Questions have been raised over Manila's garbage being dumped in San Mateo, and the MMDA is also pushing for rain catchment basins to help reduce flooding. Now, with us on the line to help clarify these issues is MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Magandang umaga, Chairman Artes. Welcome to Beautiful Day. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong taga-subaybay. All right, Chairman, let's start off first with the hot topic here because San Mateo in particular, there have been allegations that the LGU has not been coordinated with regard to transferring some of Manila's waste sa San Mateo landfill. There is supposed to be an existing MOA or MOU when it comes to yung amount of garbage being transferred to San Mateo. But what is the response here po? Opo, una po, ilagay ko lang sa proper perspective. Yan pong San Mateo landfill ay tinayo upon the request ng MMDA. At yan po ay naaprubahan noong panahon na ang Vice Mayor ng San Mateo ay si Mayor Omi. At meron po kaming kasundutan, agreement with San Mateo LGU na kami po ay pinapayagan na magtapon ng up to 5,000 a day pursuant to the ECC ng basura dyan sa San Mateo. At yan po ay pinirmahan ng dating naman pong mayor na si Rafael Diaz. Sa ngayon po, out of the 5,000 na allowed kaming itapon, nasa kalahati pa lang po yung pong nagagamit namin na sa capacity. At even idagdag po yung pong Manila City ay hindi naman po ganon ang itataas ng basura na itinatapon namin, which is about 20-25% ng total volume ng basura sa Metro Manila. So mali po yung sinasabi na lahat po ng basura ng Metro Manila ay dyan po namin dadalhin. Pangalawa po, yung mga concerns niya regarding traffic, yan naman po ay nandun din po sa kasulatan na ang mamamahala po niya na ay LGU. Pero kung kailangan po kaming tumulong para sa pagmamanage po ng traffic, pwede naman po kami magpadala ng mga enforcers dyan kung kailangan. At sabihin ko na rin po na ayon po sa aming kasunduan ay nakikinabang po ang San Mateo LGU sa binabayad po namin na tipping fee. So, alam po dapat ni Mayor Omi yan. At in effect, subsidize po namin yung pong basura ng San Mateo. Dahil libre po yung basurang tinatapon po ng San Mateo dyan sa landfill na yan, ay wala pong tipping fee na ibinabayad. So, masasabi ko po na dapat po alam to lahat ni Mayor Omi dahil unang-una kumukuha po ng business permit for sure yung pong sanitary landfill at nagbabayad po yan ng taxes sa kanya na pinakikinabangan naman po ng San Mateo. Chairman, another concern is yung capacity ng San Mateo landfill na alam ko may limit po yung memorandum of agreement po ninyo. But then, is this a valid concern? Yung capacity ng landfill, would it be overwhelmed kapag dinagdag ang added basura mula sa Manila? Again, sabi ko nga po, ang capacity po or allowed kami up to 5,000, which is sa ngayon po kalahati lang po yung nagagamit namin. So, hindi po concern, I think, yung overcapacity or ma-overwhelm. Dahil malaki pa po yung expansion area niyan. At hindi nga po namin na sasagad yung capacity na allowed sa amin na itapon po dyan. So, nasa half pa lang po. And maidagdag ko lang na yun pong additional capacity ay nirequest din po ng operator ng sanitary landfill na yan. Dahil nagpaplano po sila magtayo ng waste to energy plant po dyan sa San Mateo landfill na ang minimum requirement po na panggatong ay 3,000 tons. Sa ngayon po, nasa 2,800 pa lamang naman kami.
So, kulang pa po doon sa required volume para makapagpatayo ng waste to energy. At kung matayo po yan, ang makikinabang din po ay San Mateo dahil mag-generate po yun ng employment, increased taxes, at ganun din po, subsidized electricity. Alam niyo po, kaibigan ko naman po si Mayor Ome. At immediately after po ng lumabas tong issue na to, kami po ay nagtawagan. Sabi ko po sa kanya, pupunta ako next week. Ang problem lamang po ay nagpa-interview na siya sa media at may mga issues po siyang ni-raise na dapat po ay napag-usapan na lang namin dahil baka kailangan ko lang po ipaalala sa kanya ito pong kasunduan na at yung mga circumstances po na lumabas naman po yan nung siya pa ang Vice Mayor at Presiding Officer ng Sanggunian. Attorney, siguro may mga taga San Mateo po na nag-aalala or wondering kung bakit nalilipat or madadivert yung ibang basura naman nila sa San Mateo po. Ano po yung mga dahilan kung why in the first place dadama na yung basura na nalilipat? Po yan nag-i-even out po yan kasi meron naman pong mga long time ago na nagtatapon dyan na nalipat din po sa iba. For example po, yung pong Valenzuela na dati po dyan nagtatapon sa San Mateo. Noong palit po ng hauler ay nag-request na sa Nabotas sana dalin dahil mas malapit na amin pong pinagbigyan. So nabawas po yun sa volume ng San Mateo. Tapos po, ngayon pong nagsara ang San Mateo, ang Nabotas, inilipat naman po namin yan sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. So, nag-i-even out naman po yan. Hindi naman po to extraordinary volume na bigla na lang namin inilipat. And again, within po the capacity, sabi nga po, nasa kalahati lang po yung nagagamit namin na capacity po, na allowed po for us to dalhin po yung basura ng Metro Manila dyan po. Attorney, maraming salamat for the updates when it comes to San Mateo, but now we have to move on to another project ng MMDA, which is yung mga flood mitigation initiatives po ninyo, particularly yung mga rain catchment basins. And for looking at some of yung mga locations po ninyo, UST, Camp Aguinaldo, at Raha Sulaiman Park. Can you tell us a bit more about kung bakit ito yung mga strategic locations na pinili ninyo para sa rain catchment basins po? Well, yung principle po kasi ng rain catchment, dapat po ilagay siya doon sa medyo mababang lugar kung saan naiipon yung tubig. Ang principle po niyan ay instead na ipilitin mong ilabas kaagad through pumping stations yung pong tubig, ay ipunin mo muna sa isang lugar at pagtigil po ng ulan ay unti-unting i-release papunta po sa mga drainage system or sa mga ilog. So ito pong mga areas na ito ay namin po na-identify na suitable paglagyan. At sa ngayon po, marami pa po kaming tinitingnan. Maya-maya po yung aming team will go to Rizal Memorial Coliseum para po tingnan yun pong kanilang oval kung pwedeng paglagyan. It will serve po yung pagbabaha dyan po sa may Taft Avenue. Titingnan din po namin ng Luneta kung magandang paglagyan para ma-serve naman po yung baha sa Padre Faura. At ganun din po, iba pa pong lugar tulad ng Amoranto Stadium. Yan po, binabaha din po yan. Baka pwede pong doon muna namin install yung tubig through rain catchment. At marami pa pong iba't ibang lugar. Yan naman po ay hindi bagong teknolohiya. Yan po ay ginagamit na sa Singapore, Hong Kong, at lalong-lalo na po sa Japan na 1970s pa po yata or 80s ay meron ng rain catchment. At ganoon din po sa Netherlands, ganoon din po ang kanilang ginagawa. Chairman, yung proseso nito, installing the rain catchment basins, normally ano po yung timeline na pag-install po nito? And of course, people will be wondering about yung traffic situation, especially when it comes to construction in these certain areas. Well, una-una po yung mga identify naming area ay nasa loob ng property. Wala po sa kalsada. So, insofar as traffic concerns ay medyo tingin po namin hindi po naman makaka-apekto yung pong construction nito if ever matuloy. Pangalawa po, yung timeline depende po kasi
pwede po namang since ito nga po ay nasa loob, hindi makakaabala sa karsada, pwede pong magtrabaho dyan, 2 shifts. So, we're looking at a year and a half siguro, or even less, para po makatayo ng isa. Depende po sa laki kasi normally po ito between 8 to 10 meters ang lalim po. And depende po sa laki ng gagawing rain catchment. Chairman, I'm sure you know that one of the biggest things discussed in the news nowadays is yung mga flood control projects and of course questions when it comes to yung funding, financing at of course yung mga construction. When it comes to this particular project po, and when it comes to transparency and financing, how can the MMDA ensure na yung taong bayan, they would not be suspicious about this particular project po? Well, may inilunsad naman pong website yung DBM, yung project dime nila. So if ever po na matuloy ito at mapondohan, makikita po nila doon. At ito po ay i-open namin for scrutiny. Mag-i-involve po kami siyempre ng mga ibang ahensya. Kasi tulad po nito, ang particular project na ito, katulong po namin ang DENR. Lagi po sa mga meetings, kasama po namin si Yusek David. At ganoon din po, nakipag-usap na rin po ako kay Professor Mahar ng Project NOAA para po may involvement sila at makita po namin na talaga po yung itatayong proyekto tungkol dito sa mga rain catchment ay magiging efficient at will serve the purpose. As to costing and all, depende po kasi yan doon sa site na paglalagyan. So, i-open naman po namin sa public yung TOR niyan at yung pong budget na atin pong ilalaan para po dyan sa mga proyekto po na yan. He's the MMDA Chairman, Attorney Romando Artes. Maraming salamat po. Thank you so much for clarifying these issues and hopefully we can talk to you again very soon. Salamat po at magandang umaga.